At ang pagpapatuloy ng kwento. Mabilis na nagtungo sina Luo Chen, Commander Lee at ilang kawal sa hardin ngunit nang makarating sila natigilan si Luo Chen. Ano to, bumubulong niyang sabi, mabilis niyang iginala ang paningin, dati may pader dito, napakuyom siya ng kamao at bakit biglang nawala. Itinuro siya ni Commander Shan, galit na galit, hayop ka, sigaw niya, nagsisinungaling ka sa amin. Nasaan ang pader? Nasaan ang mga bangkay? Napuno ng tensyon ang paligid. Hulihin ang taong ito. Ngunit muling pinigilan siya ni Commander Lee. Sandali, hindi pa natin nasisuri ang lahat, dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Bakit tila masyado kang atat na patayin siya, Commander Shan? Nagkatitigan ang dalawa, ang hangin sa pagitan nila ay tila bumigat. At isa pa, patuloy ni Commander Lee, hindi inaalis ang tingin sa kanya, ako ang in charge sa bahaging ito ng palasyo. Mas tumulim ang kanyang titig. Kaya nasa akin ang pagpapasya kung dapat siyang patayin o hindi. Nagpanteng ang tenga ni Commander Shan, ngunit hindi siya nakasagot. Samantala, nakayuko siya, nag-iisip. Ang lagusan sa ilalim ng lupa, napakalabirinto, ako lang ang may alam ng daan. Samantala, lumapit si Luo Chen kay Commander Lee. Kung anuman, dito ito nangyari. Magandang ate, tingnan muna natin, pwede ba? Sandaling natahimik si Commander Lee. Tinignan niya si Luo Chen bago niya itinaas ang kanyang sandata. Hindi ka batat ang kang tumakas? Umiling si Luo Chen. Paano mangyayari yun? Ibinaba ni Commander Lee ang kanyang sandata. Manahimik ka. Kung malaman kong nagsisinungaling ka, ako mismo ang magpapakulong sayo habang buhay. Habang patuloy nilang iniimbestigahan ang paligid, napansin ni Commander Shan na nagsisimula na ang piging sa main hall. Wala akong oras para sa mga larong ito. Dahil dito, palihim niyang sinenyasan ang isang kawal, na agad naghanda ng isang mahiwagang spell, isang bilog na kumikinang sa kulay blue ang nabuo sa likod. Wala namang kamalay-malay sina Luo Chen at Commander Lee sa paparating na panganib. Biglang naramdaman ni Commander Lee ang isang malamig na enerhiya sa lupa, na paluhod siya, napakapit sa kanyang dibdib. At may naramdaman siyang likido sa kanyang kamay, dugo. Ano ito? Bulong niya sa sarili, sabay tumayo at humarap kay Luo Chen. Mukhang hindi ka nga nagsisinungaling, may talagang namatay dito. Kinabahan si Luo Chen at tinawag ang pansin ni Commander Lee. Ano ang nangyari? Bakit nagkakaganyan ka? Sagot ni Commander Lee, ngayon ay mas alerto na. Napatingin si Luo Chen sa paligid, at doon niya napansin ang kakaibang pagbabago sa daan. Ang daan, nawala, mahina niyang sabi. Lumapit siya sa likod ni Commander Lee at tinanong ito siya ni Commander Lee, bakit ka nagulat? Hindi ka ba isa sa mga mahuhusay na bisita sa piging na ito? Muling tumingin sa paligid si Commander Lee, at sa pagkagulat niya, isang matibay at mataas na pader ang biglang lumitaw sa harapan nila. Saan galing ang pader na iyan? Bulalas niya, walang ideya ang lahat, hanggang sa sumingit si Commander Shan. Ano ito? Bakit biglang may lumitaw na pader? May napindot ka bang mekanismo? Tanong ni Commander Lee. Nagkakamot ng ulo si Commander Shan. Sandali lang, maghahanap ako ng tutulong sa inyo. Sagot niyang halatang may tinatago. Napansin ni Luo Chen ang kaba sa boses ni Commander Shan. Mukhang sinadya tayong ikulong ni Commander Shan, may itinatago siya, bulong niya sa sarili. At mukhang hindi maganda ang relasyon nilang dalawa. Dapat ko sigurong kausapin si Commander Lee tungkol dito. Lumapit siya kay Commander Lee at nagtanong, may paraan ka bang masira ang pader? Sumeryoso ang mukha ni Commander Lee. Umatras, kasagot niya, sabay hugot ng espada. Mabilis na umatras si Luo Chen habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Commander Lee. Nakita niyang kumikinang ang espada nito at naramdaman ang matinding enerhiya mula rito. At kaya pala isang siya 5-star spirit sa sword, kaya pala ang talas ng pakiramdam niya, bulong ni Luo Chen habang hinihintay ang gagawin ng commander. Humugot ng malalim na hininga si Commander Lee at inilabas ang kanyang pinakamalakas na teknik, the art of swords wielding. Sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang tumama sa pader. Umuga ang paligid at nagdilim ang paligid dahil sa alikabok. Ngunit nang bumaba ang alikabok, tumambad ang hindi inaasahang resulta. Habang nakatingin si Luo Chen kay Commander Lee, napabulalas siya. Kahit na isang karaniwang espiritu lamang ang nananahan sa espadang ito, hindi pa rin matatawaran ang panganib na dala nito.
Samantala, si Commander Lee ay napakunot-noo at napailing habang tumititig sa harang na hindi niya magawang wasakin. Sa mabigat na tinig, sinabi niya, "Ginamit ko na ang buong lakas ko sa labang ito, pero hindi ko pa rin nagawang durugan ang pader na ito. Paano kung gumamit ka ng higit sa isang espada?" Suhestyon niya baka yung pakto. Umiling si Commander Lee. Ang paggamit ng isang espada pa lang ay sumisipsip na ng ikatlong bahagi ng aking lakas. Kung maubos ang aking espiritu, wala nang silbi ang aking espada. Napabuntong hininga si Luo Chen. Walang ibang magagawa kundi hanapin ang ibang mekanismo. Tama na ang usapan. Hanapin natin ang iba pang mekanismo, utos ni Commander Lee. Habang naghahanap sila, napansin ni Luo Chen ang isang bagay sa paligid. Commander Lee, parang may nakatago sa loob ng bundok na ito. Nagseryoso ang mukha ni Commander Lee, humugot muli ng espada, at walang pag-aalinlangang inatake ang bato. Sa isang iglap, nagkaroon ng malaking butas ang bundok. Ngunit ang tumambad sa kanila ay hindi lang isang lihim, kundi isang madugong katotohanan. Maraming patay ang nasa loob ng kuweba. Napalunok si Commander Lee. Ang mga taong ito mga madilim na gwardya. Mukhang niyurakan sila ng walang awa. Hindi natin ito pwedeng ipagsawalang bahala. Kailangan nating ipagbigay alam ito sa pinuno. Dagdag niya. Ngunit saglit na natahimik si Luo Chen pero nakulong tayo at wala na rin ang pinuno. Paano tayo makakabalik sa palasyo? Sinindihan ni Commander Lee, ang isang apoy at tumingin si Commander Lee sa paligid. Nakulong tayo sa isang pader na biglang lumitaw, at ngayon, may mga bangkay sa loob ng batong ito lalong kaduda-duda ito, wika niya. Tingnan natin ang paligid. Mas lumalim pa sila sa kuweba, patuloy na nag-iingat sa bawat hakbang. Ngunit biglang huminto si Commander Lee. Bakit bigla kang huminto? Nagtatakang tanong ni Luo Chen. Lumingon si Commander Lee, may matalim na titig sa kanyang mga mata. Dito na lang tayo hanggang dito lang. Biglang sumingit si Luo Chen at sabay sambit magnipiko ang mga tanod ng gobernador. Paano nakapasok ang mga asasin dito? Napatingin si Commander Lee sa paligid. Mga bangkay ang nagkalat sa sahig, mga asasin at mga bantay ng palasyo. Base sa dami ng patay, mukhang marami silang nakapasok, pero paano sila nakahalo sa mga karaniwang tao sa loob? Napaisip si Luo Chen, bago siya biglang sumambat. Mga mamamatay tao, mga bangkay, baka may tunnel sa batong ito. Agad na sumagot si Commander Lee, tumitimbang ng sitwasyon. Ngayong maraming asasin ang naglalakad-lakad sa palasyo, hindi tayo pwedeng manatili rito. Kailangan nating makalabas agad, malapit nang magsimula ang pista. Itinaas ni Luo Chen ang kanyang kamay, inilabas ang kanyang aura, at sinimulang damhin ang paligid gamit ang battle spirit. Napansin ito ni Commander Lee at napamulagat, hindi makapaniwala sa nakikita. Ginagamit niya ang battle spirit para suriin ang kuweba. 3 bituin lang ang meron siya, pero ganito nakalakas ang kanyang spirit power. Habang mahigpit na gumapos ang mga spirit vines, agad na napansin ni Luo Chen ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Sa isang iglap, ginamit niya ang sariling spirit vine upang umatake, at isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw sa paligid. Sa ilalim ng matinding puwersa, isang lindol dumagundong sa lupa, kasabay ng unti-unting paglitaw ng isang hagdan mula sa kailaliman. Nang masilayan ito, agad na napabulala si Commander Lee, syempre isa na namang mekanismo. Samantala, napawika si Luo Chen. Pinagmasdan niya ang lihim na daan at napabulong, ngunit puno ng sigasig ang tinig. Ang daanang ito sino ang nakakaalam baka ito na ang pagkakataon nating makatakas. Mabilis na bumaba ang dalawa, ngunit sa sandaling nakapasok sila, biglang namatay ang apoy sa kamay ni Commander Lee, at sa isang iglap, sumara ang dinaanan nilang lagusan. Luo Chen agad na tumakbo pabalik at sinubukang buksan ang pintuan, ngunit hindi gumalaw ang bato. Mukhang maaaring buksan lamang ito mula sa labas, wala na tayong labasan. Tahimik na inikot ni Commander Lee ang kanyang paningin, saka bumaling kay Luo Chen. Ito ay tungkol sa proteksyon at seguridad ng palasyo. Mas mataas ang antas ko kaysa sa iyo, kaya ako ang mangguna. Sumunod ka sa akin, pero mag-ingat ka. Tumango si Luo Chen at sinundan siya sa makitid na daanan. Habang naglalakad sila sa makipot at lihim na daanan, napansin ni Commander Lee ang paninikip ng kanyang paghinga.
Nagsimula siyang maglakad ng mabagal, at sa bawat hakbang, ramdam niya ang matinding ginaw na tila bumabalot sa kanyang katawan. Napatingin siya sa paligid at napabulong. Hindi mo ba napapansin? Palamig ng palamig ang paligid. Napakunot ang noo ni Luo Chen. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang naramdaman niya nang unang pumasok sila sa daanan. Naramdaman ko rin ang lamig ng una tayong pumasok, pero nawala ito nang gamitin ko ang aking spirit power. Biglang sumagi sa isip niya ang isang posibilidad. Siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi ko ito nararamdaman ngayon. Samantala, si Li Rayetang naman ay patuloy na ginagamit ang kanyang spirit power upang sirain ang matibay na pader sa kanilang harapan. Subalit, habang tumatagal, unti-unti siyang bumabagal. Ang kanyang enerhiya ay unti-unting nauubos, at kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pagod. Sa puntong iyon, biglang nanghina si Commander Li. Napaluhod siya, halos mawalan ng malay, at agad siyang sinalo ni Luo Chen. Sa pag-aalala, tinanong niya ito. Commander Li, ano ang nangyayari sa'yo? Bakit ka ginaw na ginaw? Napilitang ngumiti si Commander Li, pilit na ipinapakitang ayos lang siya. Subalit kahit anong pilit niya, nanginginig ang kanyang boses nang sagutin si Luo Chen. Ayos lang ako, malamig lang talaga, mauna ka na, susunod ako. Ngunit hindi kumbinsido si Luo Chen. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ng komandante at mariing sinabi. Paano mo nasasabing ayos ka lang? Kitang-kita na nahihirapan ka na at hindi kita pwedeng iwan sa ganitong kalagayan. Paano kita matutulungan? At labis ang pag-aalala ni Luo Chen nang makita niyang nagyayelo na ang damit ni Commander Li. Kailangan mong habarin ito agad. Baka lumala pa. Ngunit kahit anong pilit ni Luo Chen, umiling lang ang opisyal. Huwag mo akong alalahanin, mas mahalaga ang palasyo ng fighting spirit. Ang tunay na target ng mga assassin ay iyon. Kailangang makarating tayo sa gobernador. Muling napaisip si Luo Chen, ngunit hindi siya makakapayag na iwanan ang kasama. Oo, tama ka, ngunit, itinaas niya ang kanyang kamay at tinaningan ang lahat ng bakal sa armor ni Commander Li. Mahigpit siyang tumingin sa kanya, bago mahina ngunit matigas na sinabi. Huwag kang gagalaw, ililigtas kita sa lamig na ito. Agad niyang ginamit ang kanyang spirit devouring upang higupin ang nakakapasong lamig mula sa katawan ni Commander Li. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan, parang nagyayelo ang kanyang mga laman. Nakahiga pa si Commander Li, nanginginig at hindi makapaniwala sa ginawa ni Luo Chen. Sa pagitan ng kanyang hingal, napabulalas siya, tanga ka. Bakit mo inaabsorb ang lamig? Gusto mo bang mamatay? Ngunit sa kabila ng pangamba, sagot ni Luo Chen, ngunit paano kita mailigtas? Sa kabila ng nanunuot na lamig, hinubad niya ang kanyang jacket at ipinatong ito sa balikat ng general. Mahinang tinapik ni Luo Chen si Commander Li, saka inusal, hindi tayo maaaring magtagal dito. Kailangan nating umalis. Ngunit bago pa sila makalakad ng tuluyan, biglang nanghina si Luo Chen at napaluhod sa nagyayelong lupa. Agad siyang nilapitan ni Commander Li, kita sa mukha ang pagkabahala. Anong nangyayari sa'yo? Sa nanginginig na tinig, sagot ni Luo Chen, hindi ko na-control ang pag-absorb ng lamig, napasobra ito, ngayon, hindi ko na ito matanggal. Pilit niyang nilalabanan ang malamig na enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan, ngunit unti-unti siyang nawawalan ng lakas. Nagsimulang magyelo ang kanyang leeg. Napatitig si Commander Li sa kanya, hindi makapaniwala. Ang batang ito, inabsorb niya ang lahat ng lamig para iligtas ako, hindi ka panipaniwala. Sa isang iglap, binuhat niya si Luo Chen sa kanyang likuran. Kung magtatagal pa tayo dito, mamamatay tayo. Kailangan kong makahanap ng daan palabas. Habang nasa loob ng kanyang fighting spirit, ramdam ni Luo Chen ang matinding hamog ng lamig na unti-unting lumulukob sa kanyang katawan. Nanginig siya, hindi lamang sa ginaw kundi sa panghihinang dulot nito sa kanyang espiritu. Hindi lang mahirap labanan ang lamig na ito, kundi unti-unti rin itong pinupunit ang aking diwa, bulong niya sa sarili, pilit na nilalabanan ang sumasakal na ginaw. Ngunit sa isang iglap, isang nakakakilabot na realisasyon ang dumapo sa kanya. Ngayon, ako na ang nasa kanyang kalagayan. Sa matinding determinasyon, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, fight spirit devouring.
Isang bugzo ng enerhiyang sumisipsip sa paligid ang bumalot sa kanya, nagliliyab sa gitna ng nagyayelong espasyo. Habang naglalakad sa loob ng isang madilim at nagyayelong yungib, biglang may nakita si Commander Lee, isang lagusan palabas. Ngunit sa sandaling makalapit siya, biglang bumungad ang isang nakakatakot na tanawin. Malamig na hangin, isang higanteng libingan. Mahigpit niyang hinawakan si Luo Chen habang pinagmamasdan ang paligid. Ito ba ang pugad ng mga tagapagtaglay ng masasamang espiritu? Ngunit bago pa siya makagalaw, naramdaman niyang may presensyang papalapit. Agad siyang umatras at nagtago sa likod ng isang lumang libingan. Maingat niyang ibinaba si Luo Chen at ipinatong ang jacket sa kanya. Nang inag si Luo Chen, bumulong ng mahina, malamig, napakalamig. Biglang lumitaw ang maraming kamay ng mga bangkay mula sa lupa. Napakapit si Commander Lee sa kanyang espada, ngunit bago pa siya makagalaw, isang matandang lalaking nakaupo sa isang trono ng patay ang bumangon mula sa kadiliman. Mula sa kabilang panig, isang lalaki ang lumapit, kasabay ng sigaw niya, matandang hangkag. Buhay ka pa rin. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Mabilis na nakaiwas ang lalaking sumigaw at galit na napabulalas, "Leche! Matandang ulupong, gusto mo nang mamatay." Tumawa ng malakas ang matanda, ang tinig niya'y parang halakhak ng isang demonyo. "Karimari-marim na matanda, lahat ng mga laruan mong iyan ay hindi ka matutulungan. Mabubulok lang ang mga iyan sa pagsabog." At bago pa nila maproseso ang mga pangyayari, isang malamig na tinig ang pumuno sa hangin. "Matagal na tayong hindi nagkita, na-miss niyo ba ako?" Nanlaki ang mga mata ng dalawang lalaki, sabay nilang sinabi ang pangalan ng dumating. "Guiji, hindi ka patay." Nagpatuloy si Guiji, may matalim na ngiti sa kanyang labi. Si Lao Si, matagal na siyang pumasok sa Spirit Palace at ngayon ay nagsisilbi na sa pinuno ng lungsod. Napatigil ang matanda, kita sa mukha ang pagkagulat. "Ano, Berwan ba ito? Kami, 5 demonyo, nagsanib puwersa noon. Ngunit hindi namin nadempian ang pintuan ng Spirit Palace. Ang pinuno namin noon ay napatay na sa kamay ng pinuno ng Lee City, kaya paano nalampasan ni Lao Si ang mga gwardya?" Habang pinakikinggan ang usapan, nagdilim ang ekspresyon ni Commander Lee. "Totoo, mayroon nga sila. Akala ko'y mga alamat lang sila." Ngunit bago pa siya makaisip ng susunod na hakbang, isang malamig na tinig ang pamunit sa katahimikan, "Anong alamat?" Agad siyang napalingon. At sa kanyang harapan, unti-unting damilat si Luo Chen. "Gising ka na, kumusta ang pakiramdam mo?" Tanong ni Commander Lee, nangingilid ang pawis sa kanyang noo. Sa isang madilim marahang sumagot si Luo Chen, "Ayos lang ako. Naghilom na ako matapos ang pagpapahinga." Tumitig siya sa kawalan, nararamdaman ang bahagyang init ng kanyang fight spirit devouring. Alam niyang ito'y laban sa batas ng kalikasan, ngunit ito rin ang pinakaunang anyo ng espiritu, isang kapangyarihang hindi basta-basta mapapantayan. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang jacket, sabay isinuog ito sa kanyang katawan. Dahil dyan, bulong niya sa sarili, "Nalinis ko ang lamig, ngunit ang kapalit ay ang pagkawasak ng aking mga loob na organo." Bagamat sugatan, hindi siya maaaring huminto ngayon. May mas mahalagang bagay silang dapat gawin. Bigla siyang napalingon, pababa at napatigil siya habang bumigkas ng isang tanong na nagbabadyang magdala ng kaguluhan, "Sino sila?" At sumagot naman si Commander Lee, nang sila ay kabilang sa 10 pinakahinahanap na kriminal sa Chengdu. At makikita sa mukha ni Commander Lee, ang bahid ng pangamba sa kanyang boses. At kasama rin nila ang 5 masasamang espiritu na sumalakay sa palasyo. Isa-isang binanggit ni Commander Lee ang mga pangalan ng mga halimaw na nasa kanilang harapan. Guiji, 2 ranggo sa 7 bituing Spirit Charmers. Kilala siya sa kanyang harismang hindi matutulan. Ngunit sa likod ng mapang-akit niyang ngiti ay 100 taong gulang na mandirigma na bihasa sa panlilinlang. Ang maltong matanda, 3 sa ranggo ng 7 bituing Spirit Charmers. Isang dalubhasa sa pagkontrol ng mga kaluluwa at bangkay, isang tunay na bangungot sa larangan ng digmaan. At si Dato, bagamat nasa pinakamababang ranggo sa 5, siya ang pinakamahusay na Mama Meryl at ang may pinakamalaking kakayahang sumire sa kanilang lahat. Ngunit ang kanilang dating pinuno, ang 8 bituing mandirigma, ay napaslang, pinugutan ng ulo mismo ng gobernador ng lungsod.
At ang nag-iisang hindi pa lumalabas ay si Lao Si. Isang dalubhasa sa paggawa ng mga maskara at isang henyo sa pagpapalit anyo. Walang sino man ang nakakatiyak ng kanyang tunay na mukha. Hindi ko alam kung ano ang binabalak nila, bulong ni Commander Lee, halatang may lungkot at pag-aalala. Ngunit kahit mahigpit ang pagbabantay sa palasyo, ang depensa nito ay hamina sa mga nagdaang taon. Sa gitna ng pag-uusap, isang malalim na tinig ang pumuno sa hangin. Isang maskara ang ibinato sa hangin, at sa sandaling lumapat ito sa mukha ng nagsalita. Isang nakakakilabot na katotohanan ang bumalot sa paligid. Napawika si Commander Lee. Ano, ang paboritong kabit ng Lord ng Lungsod? Napatitig siya sa anyong nasa kanyang harapan. Hindi ko inasahan na kaya ni Gui Ji mag-anyong tulad niya. At tuluyan nang nagbago ng anyo si Gui Ji. Mula sa anino, isang pamilyar ngunit nakakakilabot na anyo ang lumitaw, ang paboritong kabit ng Lord ng Lungsod. Ang kanyang anyo ay perpektong kamukha, mula sa mayanhing ekspresyon hanggang sa bawat kilos na puno ng pang-akit. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, nag-aalab ang kanyang mga mata sa puot at paghihiganti. Sa malamig na tinig, bumigkas siya ng mga salitang yayanig sa buong lungsod panahon na upang maghayganti para sa ating pinuno.